It's me, Marky! Kahapon guys, so ito yung AOS naman, yung Alberta Opportunity Stream. Kahapon, nag-open ulit. So 440 slot. Actually dapat to nung July 9. July 9 na ang schedule. So inadjust sila, naging July 11. So nangyari, yung day off ko, naging tatlong day off ko. 3 day off. Talagang binigyan ko ng binigyan ko ng oras yung pag-apply ko nga ng provincial nominee dito sa Alberta. So, pinagdikit-dikit ko yung day off ko. So, para nga maka-ready ako. So, ito na. So, kala ko nung 9. So, kala ko nung July 9. So, nagpa-schedule ulit ako nung isang day off ko para this week. So, Thursday kahapon nga. So, ayun guys. 414 naman yung available na slot. Tapos, ang ngayon, maganda na ngayon, hindi mo na kailangan magantay ng magdamag. Kasi meron sila specific na oras 10 o'clock. Pero ako, syempre, 10 o'clock. Bago mag 10 o'clock, naka-ready na yung laptop kasi ito lahat naman kumbaga lahat ng requirements, nandun na, lahat ng documents na kailangan, nandun na. Naka-scan na doon, lahat, doon na yun sa laptop ko. So, naka-open yun. Nare-refresh ko lang. Pagdating nung 10 o'clock, pagka-refresh ko, Diyos ko, pag number 12,000 something ako sa queue. So in short, wala na naman guys. 440 lang. Imagine nyo, 440 lang. Tapos pag number 12,000 ako. Tapos nung chinek ko ulit doon sa isang cellphone ko, pwede naman kasi. Alam nyo ba yung queue? Umabot ng 20,000. Ganyan karami ang gustong mag-apply ng Alberta Opportunity Stream. Kasi medyo madali lang yung requirements nila eh. Tsaka ito kasi yung NOC list, yung list kasi o yung NOC code, yung code nila, yung 0 to 5, pwedeng rito, pwedeng mag-apply. So tapos yung postgraduate work permit, tsaka yung close permit, yun lang din ang pathway. So pwede rin dun sila, yung mga estudyante na nag-graduate na may postgraduate, dun din yung pathway nila. So kaya ang dami talaga kasi imagine niyo yung mga international student na may postgraduate na, tapos plus tapos yung close work permit pa, which is kami. Doon yung pathway namin eh. Doon lang yung pathway namin talaga. Yun lang talaga eh. Kasi nga opportunity stream eh. Tulad ko, meron din ako sa express entry, kaso ang problema nga, yung CRS points ko, medyo mababa kasi nga sa edad ko eh. Kasi nga pag sa express entry, pag medyo bata ka pa, mga line of 20 ka pa, mataas yung points mo. Eh ako nasa 42 na ako, so nakuha ko lang points 25 eh. So, sa express entry, tapos may mga draw naman sila dito. May ano rin naman ako doon, may account din ako doon. So, kasi malay mo na ang draw nila susunod, mababa yung score. Tatas kasi ng score eh. May makuha rin ako. Pero ngayon kasi ang focus ko muna yung Alberta Opportunity Stream. So, ayan, 440 slot. Wala na naman, di ako nakuha. Imagine niyo 3 days ako bakasyon. Day off ako noon para lang doon. Wala. Talagang marami nga rin na dismaya kasi doon nga sinilayan kong group. May nagtanong pa eh. Imagine niyo nagkatrabaho siya sa Nova Scotia. Tapos, dito lang yung dito lang yung project nila sa Alberta. May nagsabi nga doon na nasabi, "Huwag ka na dito mag-apply, diyan ka kasi hindi ka talaga pwede rito." Tapos meron din naman na nagtanong doon, nag-aral siya sa Ontario. Nakakuha siya ng postgraduate permit. Dito siyang trabaho sa Alberta. Nag-apply din. Tapos meron din naman na almost wala pang 1 year eh. Wala pang 1 year. Wala pang 1 year. 11 and a half months pa lang ato. 11 months pa lang, nag-a-apply na eh. So yung mga ganung bagay, yung mga yung mga nagbabaka sakali. Marami kasi talagang dito talaga sabi nila medyo madali daw dito ang PR, pero may narinig nga rin ako, nakausap din ako isang vlogger na taga BC, medyo mahirap din daw ngayon doon, point system, lalo na sa food and beverage. Dito kasi ang dito, ang medyo mabilis dito yung mga health pathway. Yan, taas yan, yung mga caregiver, yan, may laban yan. Tapos yung mga tech pathway, basta yung mga regarding sa mga information technology, yan ang malakas doon. Then, imagine niyo alas G's, mabalik tayo dun sa iOS, alas G's. Pag refresh ko, 12,000 ako. So, ano pang i-expect ko? So, wala. So, hopefully, August naman hanggang December. So sana bago mag-December o makapag na ako,
makapag apply na ako. Total ang permit ko pa naman hanggang September pa next year. So sana kasi syempre tagal na rin ako dito eh. So marami nga rin na nagsasabi dun sa sa Twitter account nga dun ng Alberta, may mga nagsabi dun na sana taasan nila yung yung work experience. Kahit mga lang 1.5 years o 2 years ka na nagtatrabaho sa Alberta. Yon. Kasi ang nangyayari kasi nangyari nga 1 year pwede na mag-apply. Tapos sabi nga nila, paano naman kaming mga naabutan nga ng post nung February, kasi actually dapat ako maabutan ng post nung opportunity stream na yun eh. Kasi nung time ko kasi bago ka mag-apply ng dati opportunity stream, dapat meron ka Alberta account, verified yun. Ngayon kahit wala kang Alberta account, pwede ka na mag-apply. So nung time ko, nung nag-try ako ng February dyan, ay pa-expired na yung yung Alberta ID ko. So inantay ko pa yung bago ako nakagawa ng account ko. So kung kailan, 3 days na lang, alam ko 3 days na lang, 3 days na lang kasi minantay lang. 3 days na lang ipapasa ko na nag-close. So technically dapat talaga February pa lang nakapasa na ako. At saka isa pa, ngayon tumaas na. Dating 500 ang pinila dun sa opportunity stream na yon, ngayon 840 na. So talagang marami talaga. So marami nga iba frustrated na I heard na kahit ibang consultant ata hindi rin nakapasok eh. Pero 440 lang, so ganun karami mag-a-apply. So sana yung pinakado lang dyan yung work experience, kahit mga 1.5 years ka rin sa Alberta. Pero sana sa August makapasok na rin ako. So yun lang. Kaya uwi na kasi, it's me Marky. So kahapon, so yun lang naman nangyari sa day off ko. Parang lang, siyempre nagkaroon ng medyo disappointed, pero okay lang siguro, hindi pa talaga sa akin. In God's perfect time pa. So alam ko naman may plano sa akin si God eh. So nandito na ako, so no turning back. Sige guys, bye bye.